Hi guys, Dobordan. Welcome to my vlog. For today's video, we will talk about and how to apply ng trabaho papunta dito sa Europe. So, based on my experience guys, because most of the Filipinos, I have lots of friends na tinatanong or nagtatanong sa akin kung paano ako nakapunta dito. At maraming Pilipino nangangarap na makapagtrabaho kasi iba sa Pilipinas, maliit ang sahod, ang daming trabaho. Iba dito, maliit ang trabaho, malaki ang sahod. So, malaki ang diferensya. Kaya maraming Pilipino ang nangangarap na makapagtrabaho dito sa Europe. So, based on my experience, the first thing that you have to do if you really want to work here in Europe is you have to prepare your CV. Yan yung pinaka-importante guys. You have to prepare your CV kasi paano ka naman makapag-apply pag wala kang resume. So, dapat yung gagawin mong resume or yung CV is naka-European format siya. Kasi, yun yung mga tinitingnan ng mga HR, mga employer, yung European format. So, kailangan na naka-prepare na yung CV ninyo bago kayo mag-apply. Then, after that is maghanap kayo ng mga legit agencies na nagpaalis ng OFW. Kasi hindi talaga madali guys. Sabihin natin maraming agency pero hindi basta-basta makapunta dito sa Europe. Dadaan ka na sa butas ng karayom bago ka makapunta dito. Kaya hahanap kayo ng mga legit agencies. Ifa-follow nyo sila pag may Facebook page sila. Ifa-follow nyo para update kayo kung ano yung mga latest hiring nila. So yun yung ginagawa ko. And one of the agencies na while ako nag-scroll, nakita ko yung Premier Global Recruitment Agency. Tapos doon sila nagpo-post ng mga hiring. So yun yung ginagawa ko guys nung naghahanap ako ng trabaho. So i-add nyo kung ano yung mga legit agency para kung may mga latest update sila, mga hiring, ma-apply nyo agad. Yun yung pinaka-importante. Tapos pag na-prepare nyo yung CV nyo, tapos may mga target na kayong agency, pag may posting sila guys, submit nyo agad. Sa akin kasi, nung nag-post sila ng hiring, may link nakalagay sa taas. So yun yung i-open mo, tapos doon ka mag-fill up ng resume nila sa PGR. Tapos i-attach mo din yung yung CV mo talaga. I-attach mo doon at saka i-submit mo. Tapos yan, pag na-submit mo yan, i-evaluate yan nila. Tapos pag tinitingnan na qualified ka, yung yung pagtatrabaho dito is kailangan ng experience. So hindi pwedeng magtatrabaho ka dito na walang experience. At least 1 year. So yan yung mahalaga na may experience ka talaga. Kasi pag wala kang work experience, tinignan yung CV mo, wala kang work experience, hindi ka tatanggapin. Lalo na ang daming competition, ang daming applicants. So dapat maganda talaga yung resume mo, maraming laman. So at least 1 year experience, okay na yun, goods na yun guys. Tapos pag qualified ka, tatawagan kaya nila. Tapos i-schedule ka kung kailan yung interview mo. So yan yung kahit let's say for example nandyan ka sa probinsya, wala ka sa Maynila, wala ka sa Luzon, malayo ka, doon ka sa Visayas. So you can fill up naman their form, then you submit it. Then pag natawagan ka, saka ka pa pumunta doon. Saka ka pa pumunta sa Maynila, sa office nila para sa interview. So syempre, pag pumunta ka sa interview, dapat ready ka. But most of the time, yung mag-interview sa iyo is employer. Pero may mga times din naman na yung Pinoy yung mag-interview sa iyo. Para sa akin kasi mas mahirap pa nga yung Pinoy mag-interview kasi ang daming mga hindi na importanteng tinatanong sa iyo. Unlike sa foreigner guys, pag sila yung nag-interview is direct to the point. Let's say for example, sa akin, yung in-applyan ko store attendant. Mga question lang nila, mga basic lang talaga. Ano yung opening procedure, ano yung closing procedure, paano ako mag-entertain ng customer, paano ako mag-sales talk ng customer, paano ako sale, mag-cruise sale, mag-upsale, yung mga ganun. Paano ko i-arrange yung mga items, yung mga ganun. Yung stocks, first in, first out buy, ganun, tinatanong niya ako. Then, alam ko ba daw kung paano mag-transact ng POS, alam ko ba daw yung mga reportings, yun yung mga tinatanong sa akin at nasagot ko lahat ng mga tanong kasi alam ko. So dapat pag nag-apply kayo, alam nyo kung ano yung
kung alam nyo ba yung trabaho. So, dapat alam na alam mo yung trabaho. Kasi pag tinanong ka ni employer tapos hindi mo alam, so mahirapan ka. Tapos yan guys, like for example, you are applying as a cook or waiter. So dapat alam mo yung ano yung rules ng pagiging waiter. For example, ang trabaho mo is room attendant or housekeeping. Tatanungin ka niyan kung ano yung mga procedure pagiging housekeeping. Yun. So dapat pag nagpunta kayo for interview, you are ready, alam nyo. And basic lang yung mga tinatanong mga foreigner guys. Tell me about yourself. Yung mga foreigner hindi na sila kailangan or hindi nila kailangan kung ano ka. Kahit sabihin mong degree holder ka, may doctorate ka, may masteral ka, wala silang pakialam dyan. Ang sa kanila is at least high school graduate and alam mo kung ano yung trabaho. Yun yung ano nila, kung ano yung maiambag mo sa company, kung ano yung alam mo para matulungan yung company. Yun yung hinahanap nila. Hindi yung kahit anong trabaho pa yung meron ka, kahit ilang taon pa yan or kahit doctorate or anumang profession mo, doctor ka ba dito, engineer o kahit ano, basta di in line sa qualification nila, hindi ka nila tatanggapin. Kaya at least high school graduate pwede na dito sa Europe. Yun yung hinahanap nila guys. So yun, ang dali lang pag alam mo. Pagkatapos mong ma-interview, malalaman mo agad. Minsan kasi malalaman mo agad ang result, minsan tatawagan ka lang. In my case kasi, one day process yun. Pagkatapos ng interview, pagkatapos is yung mga nakapasa, separate kami. Yung mga hindi nakapasa, uwi na. So may tinatawag kami skill test. So ibig sabihin nun, susukatin kung alam nyo ba talaga yung trabaho. Like let's say for example, you are applying as housekeeping. So ipa-perform sa inyo kung paano mag-housekeeping. Ano yung mga procedure? Yun. Like for example, cook or assistant cook. Magluluto kayo. Yun yung gagawin nyo sa skill test. So, mahalaga na may alam talaga kayo. Like for example, dito sa Europe is mga sikat yung mga Italian food, mga Asian food, may mga ganun dito. Dapat alam mo yung mga dish nila. So, napakahalaga yan guys. In my case, ice cream yung ko. My company is Aroma and yung mga product namin is tinatawag na gelato ice cream. One of the leading brand sa mga ice cream dito sa Europe. So yan yung company ko guys. And yun, perform kami kung paano magbenta, paano mag-transact, paano mag-entertain ng customer. Kaya pag na-perform mo yan agad, na-perform mo tapos nakuha mo yung kiliti ng mga employer, nakikita nila na alam mo paano ka mag-approach, yung body language mo, makikita yan nila. Kaya di sila magdadalawang isip na i-hire kayo. In my case guys, out of 200 or 300 plus, siguro nakapasa sa interview, mga 200 plus nakapasa sa interview. Nasa mga 56 lang ata kami, mga 56 yung or 58 yung natanggap sa skill test. Maraming na bumagsak. Kaya dapat pag nag-apply kayo, dapat ready talaga. Mag-research kayo kung wala man kayong experience na, kung baka nagpagawa lang kayo diyan ng mga mga CV nyo. Dapat alam nyo, mag-research kayo kung ano yung mga dapat gawin. So, yan yung mga paraan guys para mag-apply or mag-apply ng trabaho dito sa Europe. So, prepare nyo lahat, tapos ready kayo sa interview. Tapos pag natanggap na kayo sa interview, the next thing that you have to do is to prepare your documents. Ang pag-apply dito sa Europe guys is it takes time kasi tumatagal ng 5 to 8 months or 4 to 6 months, depende. Basta dyan na mga range guys yung processing, kasi nga matagal mag issue ng work permit ang Europe. Una is yung issue nila is work permit. Pag may work permit ka, yung issue naman is visa, tapos pa-process naman yung visa, saka pa yung plane ticket. So
more or less 7-8 months yung waiting mo. Kung ayaw mo maghintay, mag-apply ka na sa ibang sa ibang bansa like Middle East, madali lang doon. Pero yun nga, parang Pilipinas yung sahod. Pero kung gusto mo talaga maganda ang sahod mo, dito ka na sa Europe. Kahit man maghintay ka, hindi ka naman magre-resign. Kasi habang nagtatrabaho ka, pwede ka nag-apply. Pag may isa-submit kang papers, yun lang yung pupunta ka sa office, yung ganun lang. So, yan yung pinakamahalaga pag nag-apply ka, guys. Unang-una, mag-prepare ka ng CV. Pangalawa is prepare para sa interview. Pag may interview ka, dapat alam mo rin yung skill test, kung ano yung mga gawin mo kung in case skill test kayo. Tapos yung the last thing, pag natanggap kayo, is prepare your documents. Then, tuloy-tuloy na yan, guys. Basta nakapasa kayo sa interview, tapos naka-perma kayo ng offer letter. Sa offer letter din doon nyo makikita kung ano yung kung ano yung magkano yung sahod mo, ilang years yung contract mo, ganun. Free ba yung pagkain, free ba yung transportation. Pero usually dito sa Europe, guys, free lahat. Wala ka nang babayaran sa tubig, kuryente, wala ka nang babayaran sa gasol, sa pagkain, sa food allowance, lahat free na lahat, pati accommodation free na yan lahat. Sahod na lang talaga. Tsaka hindi nakakapagod dito, guys, kasi yung trabaho mo hindi mabibigat. Alam naman natin yung mga Pinoy madaling mag-adjust at sanay tayo sa mahirap na trabaho, kaya sobrang basic lang talaga dito, guys. So, yan lang po yung mga tips and ideas ko para sa inyo, lalo na yung mga nangangarap papuntang abroad. So, yun lang po. Magandang araw po sa inyong lahat. For our next episode, pag-uusapan naman natin kung magkano ang pwedeng sahurin kung magtatrabaho ka dito sa abroad. Yun lang po. Bye-bye.